Ano po ang anxiety attack? Tiara, mga kabluming nanay, have life and be healthy. Ano nga po ba yung anxiety attack na umaatake sa halos feeling ko lang parang sa kababaihan ata, mas maraming nagkakaroon or nakaka-experience ng anxiety attack or panic attack. Most likely, napansin ko ay sa mga babae. Kasi may mga nakakakwentuhan din ako na related sa experience ko. So, disclaimer lang po tayo. Yung ibabahagi ko po sa inyo mga kabluming nanay ay based po sa mga experiences ko lang. So, wala po akong ibibigay na gamot or anything else. Pero i-explain ko lang based sa aking pagkaunawa, based sa aking experience ang anxiety attack. Lately po kasi, siguro mga 3 weeks or 4 weeks ago ay inaatake na naman ako ng anxiety or panic attack. Bakit ko nasabi na naman? Kasi naranasan ko na po ito dati. So way back 2018, okay? 2018, 2 years old si Tisayus noon or magto 2 years old si Tisayus noon ay okay naman, hindi pa nakakapag-abroad ang aking asawa. Living pero not enough yung finances namin, yung hindi kami stable financially. So magkakaroon kami ng problema financial. Pero ako kasi yung taong hindi ko iniisip na yung mga problema kasi parang sabi ko may solusyon naman lahat para sa akin Pero subconsciously pala, siguro lang subconsciously, iniisip ko siya na feeling ko, hindi ko iniisip. Pero subconsciously at the back of my mind, pinoproblema ko siya. Kasi ganito po yung nangyari. Noong 2018, bago yung pinaka-atake ko ng anxiety attack, may mga experiences ako na kapag hindi ako makahinga, yung hinahabol-habol ko yung hininga ko. So, akala ko may asthma na ako or may something sa lungs ko. So, dinedma ko yun kasi hindi naman ko siya nararamdaman the whole day. May mga araw or may oras lang na nararamdaman ko yung hindi ako makahinga. So, dinedma ko yun. Hanggang sa dumating yung point na nasa loob ako ng MRT. Pagpasok ko pa lang ng MRT, medyo rush hour yun. Siguro mga magpa 5 na yon or 5. Medyo rush hour yon. Pagpasok ko lang pa lang ng MRT, nung nakita kong nagdagsaan yung tao, yung napuno yung MRT, nakaranas ako ng hindi ako makahinga. Na parang gusto kong lumabas ng MRT. Gusto kong lumabas ng MRT kasi hindi ako makahinga. Pakiramdam ko na susuffocate ako. So, dahil medyo malayo from Taft to Guadalupe, ilang station yon? 1, 2, 3, 4, 5 stations bago ako makarating ng ng Guadalupe station. Pinilit ko talaga na makarating ng Guadalupe kasi yun yung doon ako mag-stop, kailangan ko tumigil doon. So, yun, hindi ako makahinga, tas habol-habol ko na yung hininga ko, pero pinipilit ko yung sarili ko hanggang nung lalabas na ako ng train dun sa may exit, tamang-tama nandoon yung guard, yung lady guard. Sakto naman na may lady guard doon na nakaabang doon sa exit ko. Doon na nag-pass out na ako. Nahimatay na talaga ako. So nung nahimatay ako, dinala ako doon sa kanilang office. Tapos tumawag sila ng medic, okay, ng Makati. So, tinawagan yung asawa ko. Pero habang wala pa yung asawa ko, kasi nito pa si Jun noon, yung medic, ewan ko paano ba tawagin yun, medic, tinagnan lahat ng aking vital signs, yung oxygen level ko, ano ba yung mga tinignan sa akin? Basta yung mga first aid na tinignan na ko, ay okay naman. Okay, BP ko. Okay to the highest okay. Hanggang sa dumating yung asawa ko na sinabi na okay naman po ang misis ninyo, okay ang stable ang kanyang vital signs, ang kanyang oxygen level ay okay. Pero kung gusto nyo sir, ay idiretso nyo na siya sa ospital kung bother po kayo. So, sabi ko wag na kasi okay naman na yung pakiramdam ko. Magpa-check up na lang ako the other day. So, ayun.
the other day, kasi nga, hindi ko, parang nawirduhan ako sa nangyari sa akin, ay nagpa-check up ako. So yun, nung nagpa-check up ako, in-interview ako ng doktor. Prior daw nung nangyari yun, ano daw yung nararamdaman ko. So, in-interview ako, tinignan yung history ko. Tapos, nilab ako, inano ko ng laboratory test. So, nag-turn out na negative lahat. Walang problema sa mga lab test ko. BP ko, okay. Oxygen level ko, okay pa rin. Mga lab test ko, mga blood test ko, or mga CBC, or anything na pinalab sa akin ay negative po lahat. Yung ni-roll out po na pwedeng sakit ko, kasi nga doon based sa kanilang interview sa akin, ay nag-turn out naman na negative. So, ang sabi ng doktor sa akin ay, wala daw akong sakit. I am very healthy. I'm very, very healthy. Yung hindi ko daw, sabi ko bakit healthy ako, hindi ako makahinga. Yung nararamdaman ko daw na hindi ako makahinga ay nasa isip ko lang daw yun. Subconsciously, iniisip ko na hindi ako makahinga, kaya hindi ako makahinga. Iniisip ko lang daw yun. Doon in-explain sa akin ng doktor yung tinatawag na anxiety attack or nagkakaroon daw ako ng panic attack. So, dahil iniisip ko na hindi ako makahinga, tapos naramdaman ko na hindi ako makahinga kasi nga iniisip ko nga na hindi ako makahinga, so yun, hindi ako makakahinga nga talaga. Tapos hanggang sa magpa-pass out ako kasi nagpanik na ako, nagpapanik ako na hindi ako makahinga. So, sabi niya, bibigyan daw niya ako ng pampakalma kapag nararanasan ko daw yun. Uminom daw ako nun, yung pampakalma na yun. Tapos, pwede daw akong mag-breathe in, breathe out sa paper bag. So, bumili ako ng paper bag during that time. So, nung panahon na yun, hindi ko po talaga ininom yung gamot na yun kapag inaatake ako. Nilalabanan ko talaga siya. So, minsan, pinagtitinginan ako ng mga tao na humihinga, nagbe-breathe in, breathe out ako gamit ang paper bag. Pero, dead ba talaga ako? Kasi ang iniisip ko yung sarili ko, ayokong uminom ng gamot na yun na nireseta ng doktor sa akin. Kasi sa isip ko lang yun, alam ko, nagpapagaling ako sa doktor, huwag niyo po kong gagayahin. Pero nasa isip ko po kasi na kapag ininom ko yun, ay baka maging drug dependent ako sa gamot na yun. Na kapag nakakaramdam ako, iinom ako kaagad. So, pinaglabanan ko siya. Sa akin lang po yun na, hindi po sinabi ng doktor to. Sa akin, ako lang po. So, never ko pong ininom yung gamot na yon. Kasi kapag inaatake ako during that time, ay humihingi na lang ako sa paper bag. Yung breathe in, breathe out. So, lagi akong may baon na paper bag. Yung parang, yung supot ng pandesal, ayun po, lagi po akong may baon na ganyan. Bumili po ako ng pakete na ganyan. So, pag kahit pinagtitinginan ako ng mga tao, ay sige pa rin. Kaysa uminom ako ng gamot. So, hanggang sa hindi ko na namalayan na, okay na ako. As in, hindi ko na namalayan na hindi ko na pala nagagamit yung paper bag, hindi ko na, kahit nung pandemic, hindi ako inatake, sa kabila ng kaguluhan ng lahat, hindi na ako inatake. Nakaalis na rin, 2018 nangyari yon, 2019 nakaalis ang asawa ko, 2018 nakaalis din ang asawa ko, that year din, 2019, 2020, hanggang sa hindi ko na namalayan na hindi ko na pala siya nararamdaman. Not until this year. Ay, yun na naman. Not until this year, na nag-pass out na naman, almost pala, hindi pa naman ako nag-pass out. Kasi, papasok ako noon ng school, tapos nag-drive ako ng aking e-bike, umulan ng malakas, so, nagsuot ako ng aking kapote. Okay ako, masaya ako, wala akong iniisip na problema. So, pagkasuot ko ng kapote ko, hindi pa ako nakakalayo. Ala, grabe. Para ng talaga, parang hindi ako makahinga. Pakaramdam ko hindi ako makahinga. May something nakaranas na naman ako ng anxiety at panic attack. Paano ko na panic attack or anxiety attack? Kasi ganun na ganun yung naramdaman ko nung 2018. Tapos, nung pag-uwi ko ng bahay, dumiretso ako noon kasi hindi ako pwedeng mag-absent noon kasi meron kaming assessment. So, tumawag na lang ako sa mga kasamahan ko na malilate ako. So, nalate ako ng mga 40 minutes ata yun, nalate ako. So, to cut it short, napagtagumpayan ko naman yung buong maghapon na yon. Tapos, nung pag-uwi ko ng bahay, nag-isip ako kung ano ba talaga nangyari sa akin. So, yun nga, naisip ko na naatake na naman ako ng anxiety attack. Hanggang ngayon, pa konti-konti meron. Tapos,
nirecall ko ano bang iniisip ko, ano bang problema ko, masaya naman ako, ano bang gumugulo sa isip ko. Tapos nung nag-reflect ako, baka nga subconsciously nag-aalala ako. Hindi ko inaamin sa sarili ko na nag-aalala ako, pero nag-aalala ako siguro. Siguro. Kasi ako yung tao kasi na mapag-alala sa future. So, siguro subconsciously hindi ko inaamin sa sarili ko na nag-aalala ako. Baka nag-aalala nga ako sa magiging buhay namin sa susunod na mga buwan. So, yun. Hopefully guys, hindi na ito maging worst kasi naging okay naman na ako. Nakakaramdam ako ng konting hindi ako makahinga, pero nawawala din agad kapag nag-inhale ako, tsaka exhale ako, ay nagiging okay naman ako. Tapos, hindi ko naman na siya nararamdaman ng pangmatagalan. Pero, minsan, inaatake ako, pero iniisip ko na lang na wala. Hanggang sa wala na lang talaga siya. So, yun, hindi ko alam kung anong pwede kong i-advise kasi syempre hindi naman po ako medical expert. Ako naman po ay siguro kailangan, ayoko naman sabihin, pero nung may nababasa ako about this ay yung iba talaga, yung mga mayayaman ay nagpapa-psychiatrist talaga. So, hopefully hindi ko na kailanganin yan. In Jesus name, inshallah, in God's will, ay hindi ko na kailanganin ang magpa-psychiatrist pa. So, yun. Yun lang po ang aking experience. Comment down below, guys. Comment down below, mga ka-blooming nanay, kung naka-experience or nakaka-experience po kayo ng panic or anxiety attack at mag-exchange po tayo ng mga experiences. Yun lang po, mga ka-blooming nanay. Sa kabila po ng mga panic attack, anxiety attack niyan at sa kabisihan ng buhay natin ng mga nanay ay lagi ko pong tagline, let us maintain our freshness, mga ka-blooming nanay. Love ya!